Asia's first ever professional basketball league, the Philippine Basketball Association marks its 50th anniversary this year. 5 solid decades that have brought glory and inspiration to our basketball-crazed nation. And as they welcome a new golden era, here to talk about the PBA, past, present, and future, is none other than Commissioner Willie Marcial. Com, magandang gabi po. Maraming salamat sa wakas. Nakabisita na po kayo dito sa BNC. Magandang gabi kasi ngayon mo lang ako inibita. Maraming salamat kay Zeus Valdez ng Abante. Siyempre, nag-guest na po kayo sa show niya. At tumuwid naman po kayo dito sa The Scorecard. Maraming salamat po. Salamat din. Sa darating na linggo, big day for Philippine basketball, the golden anniversary ng PBA. At tanong ko, nakatulog na po ba sila? 2 weeks ago, pero ngayon, ano ko kung paano nga, lagi kong kausap yung mga ibang mga players, pumunta kayo, o sila lang, oo. Sana nga makarating sila sa Sunday sa Araneta. Ano po ba ang mga activities natin na lined up for that day? Aside from, of course, the Manila Clasico. Sa opening natin, by 3:30, meron tayong Leo Awards, yung lagi natin ginagawa. Tapos opening tayo by 5:30. Tapos game na tayo ng 7:30. At siguradong nandun kayo. Grabe, excited na po ako doon kasi nga parang saktong-sakto yung storyline. Golden era, tapos past-present. Tim Cone coaching against LA Tenorio. Sinadya namin yun. Tinanong sa akin ng presyon eh. Okay. Bakit nyo naisip ang Magnolia Ginebra? Sabi ko, lahat naman ng games basta opening, siguradong pinupuntahan. Ito lang may ibang flavor, may ibang storya. Tim Cone at LA Tenorio. Nagulat po ba kayo nung after ng nasa finals kasi ang Ginebra, naglaro si LA, meron siya mga ilang laro doon na turning back the clock. Nagulat po ba kayo na biglang nag-announce si LA na magre-retire na siya? But now, merong possibility na baka maging ala Jaworski, player coach? Mas nagulat ako nung naging playing coach siya. Nag-usap kami na makakalaro ka pa ba? Nung media day nandun siya, sabi ko, saan ka galing? Nag-practice. Wow. Nakakalaro ka pa? Kausap ko si Paul Lee. Paul Lee. Sabi ni Paul, pwede pa sa maglaro. Sabi ko, tingnan natin. Exciting. Tingnan natin. Yan ang isa sa mga abangan natin. Itong bagong storyline, LA Tenorio entering a new chapter in his basketball career. The Iron Man, possibly the playing coach ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Marami po kayong mga pagbabago. 9 rule changes sa darating na PBA sa 50th season. Ang isa sa napansin ko, yung pag tumira ng jump shot tapos airball, pwedeng i-rebound ulit tapos hindi traveling yon. Parang talagang attempt ka. Okay. Hindi yung sinadya mo, tatakbo ka. Okay, Ito, kung talagang nakita ng referee na attempt talaga ng legal, Yes. na makukuha mo ulit yung bola, dati sa atin sa tatluhan, double yun. Hindi pwede. Ito, pwede. Live ball yun. Pwede mo shoot ulit, pwede mo ipasa, pwede mo i-dribble. Parang FIBA yata ganun. Sa FIBA niyo po nakuha yung nakikita idea. nila na tumira. Okay. Legit na tira. Yes, Pwede mong kuhanin. Okay, so kailangan legit yung tira, hindi pwedeng gawing diskarte, tas i-rebound mo. Okay. Last year, before the start of season 49, it was very controversial. May mga positive, may mga negative na komento about the 4-point line. So now, after one full season of having a 4-point line in the PBA, masasabi niyo po ba na it was a success? Or ano po yung thoughts niyo with the... Hindi natin masabi kasi nung nagkaroon ng, wala naman dating 3-point, di ba? 3-point line. Nung nilagay yung 3-point line, mga after 3 to 4 years, tsaka sumunod yung NBA. Nagsimula yan, alam ko, ABA, American Basketball Association. Yata, ang pagkakalam ko. Eto, sinasabi ko nga sa kanila, hanggang ako commissioner, nandun ng 4-point. Siguro pag hindi na ako commissioner, pwedeng tagal ng susunod na commissioner. Pero tingnan natin, one thing for sure, na-excite ang mga fans pag tumitira ka sa 4.
So, sana may sumunod sa atin. Com, anong year po ba kayo nag-start as the commissioner of the PBA? 2018. 2018. So, going on 7 years. Seven Years. So, when you started, Com, ano po yung vision nyo with the PBA, how you would transform and improve the league, and what are some of the goals na na-achieve mo during your time as commissioner of the league? Nung pagka-interview sa akin ng pagkakuha ko, anong plano ko? Sabi ko, gusto ko magkaroon ng women's basketball. Two, ang gilas nun, 1 per team lang. Hindi ka pwedeng kumuha ng 2 o 3. Sinabi ko na sana ma-open kahit ilan pa ang kuhanin na gilas na players. Tapos yun nga, bala ko na mapapunta sa iba't ibang bansa. Makilala naman ng PBA sa iba't ibang bansa sa buong mundo na dahan-dahan nangyayari. Hindi ko pa nagagawa yung women's basketball. Pero yung gilas, kahit ilan na, per team. Dati, 1 per team yun. Kung natatandaan mo, Anton. Ewan ko kung buhay ka na nun. Pero yun. Tapos yung pangatlo nga, dahan-dahan yun. May laro tayo sa Bahrain, may laro tayo sa Dubai, tapos baka makalaro tayo sa New York at sa Doha. Com, so you mentioned yung sa women's, and we also learned na marami rin mga women ballers dito sa Pilipinas. Is that still in the works? Isa pa po yun sa mga plano mo na gusto mong itupad in the future? Hindi ko tinatanggal yun. Okay. Sinabi ko din yun last week. Yun pa rin ang inaangad ko na magkaroon din ng women basketball ang PBA. Okay. Com, a few weeks back, one of our PBA legends, Jericho Deniera, was my guest on the show, and I asked him to comment on one of the controversial rules na napag-usapan in the PBA, yung 3-year ban sa mga nadadraft tapos nagde-decide na instead of accepting the contract, maglalaro sa ibang liga, local or international. Coach Jerry was talking about na parang sayang naman para sa mga bata na kasi yun yung dream to play in the PBA. But now may mga options at napapaisip sila, sayang kung hindi sila makakabalik. Your thoughts on that, Com? Sa amin naman, kaya inano namin yung, kunwari, mag-abroad ka, may kontrata ka dito, or aalis ka muna, pupunta ka doon. Bigyan mo kami ng 3 years. Ang sinasabi lang din namin yon para bigyan din naman ng ibang bansa na hindi 1 year lang, 2 years lang, 3 years. Bigyan mo ng 3 taon para makapag-isip din yung bata, yung player. Kung pupunta pa siya doon o hindi. Kasi nakakaano din sa team. Parang player ka, star player ka, or starting 5 ka, magbi-build around sa'yo yung game, yung team. Tapos bigla kang aalas after 2 years, tapos ka babalik. So, yun ang mga logic na napag-usapan namin sa board. Pero yun nga, yung bigyan mo naman ng 3-year contract naman or at least 2 yung mga players na pupunta sa ibang bansa. So kumbaga, Com, para mas maging decisive lalo yung player sa kanyang desisyon whether to accept the contract and play in the PBA right away or go elsewhere. At minsan naman, ginagawa din namin, kunwari, uma-appeal naman yung player. Okay. Kung pwede mo, ibibigay namin kasi yun ang ibibigay namin sa board. Pag inaprobahan ng board, parang si Muyang. Si Muyang, kakaano lang natin, pinagbigyan ng board na makalaro sa atin ulit. Larry Muyang. Okay. One of the news also na mainit ngayon sa PBA is the entry of a new team, yung Titan. Com, kamusta naman yung transition nila into the PBA? So, tingnan natin, nakausap ko yung owner, si Brian. Excited naman sila. Sana magkaroon nga ng ibang blend. Sabi nila, parang kuya nila itong mga players na to. Sana mapagbigyan sila. Tingnan natin. Alam mo naman, pag bagong team, nahihirapan pa maka-gel. Pero sana makaangat agad sila itong season na to. Com, sa ngayon po, we have 12 teams in the PBA and of course this new team, Titan. I was looking at their roster, may mga players like
Calvin Abueva, from a different team, Von Pesumal, also from Ginebra before, now sa Titan, nagkaroon ng bagong chance to continue his PBA career. I also had a player who was drafted by Rain or Shine, kaya lang hindi nakakuha ng kontrata. Nag-guest po siya dito, si Cole Maisek. So, how can the PBA accommodate more players, Com? Kasi syempre, we have a lot of talent na minsan nada-draft, pero hindi nakakakuha ng kontrata. Do you see like growth in the future for the PBA? So, magkaroon pa ng more slots para sa mga players na hindi nada-draft or hindi na nakakapirma? Madami yan. Sinasabi sa akin nga, makakabuo pa ba daw ng isang buong liga pa yung mga hindi na-draft. Ang pag-asa natin doon na makakuha pa tayo ng mga bagong teams. Madami naman, may mga 2-3 na nagpapahiwatid sa atin. Pero tingnan natin kung paano, kung papayag ba sila doon sa ating transition, papayag ba sila sa mga kondisyon natin, kung makukuha nila mga requirements namin. Bakit hindi? Kailangan talaga, ang dami pa natin mga players. Tama ka doon, Anton. Com, I'm sure marami ka pang plano to further improve the PBA and to present opportunities para sa lahat ng ating mga players, men and women. And you're also thinking of ways para matulungan ng ating mga kababayan in different parts of the Philippines. Recently, ang Cebu naapektuhan ng earthquake at bagyo. The PBA is helping. Could you tell us a little bit about that, Com? Yun nga, nalimutan ko sabihin doon sa press ko natin, pero sinabi ko kanina sa Jesus na tutulong ang PBA sa nasalanta ng bagyo sa Masbate at sa mga nalindulan sa Cebu. Tutulong po ang PBA. Sana sa kahit konting tulong ng PBA ay mapasaya natin ng kahit konti o talagang makatulong ang PBA sa kanila. Ayan. So the PBA always willing to offer a helping hand sa lahat ng ating mga kababayan here in Manila and around the archipelago. Com Willie, thank you so much for everything you're doing for Philippine basketball and all the best sa pagpasok ng PBA 50th season. Maraming salamat din sa iyo. Sana maimbita mo ulit ako dito. Yes, maraming salamat. Anytime, Com, and I'll see you at the games, Com. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Com Willie Marshall here on The Scorecard sa Billionario News Channel.